Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir Van. Bago ko po simulan ang kwentong personal ko mismong naranasan, ay nais ko po munang ipakilala ang aking sarili sa inyo. Ako nga po pala si Nico. Katatapos lang po ng kaarawan ko at 23 na po ako ngayon. Bago ko po makalimutan, gusto ko lang po sanang sabihing tumatanggap pa po ako ng pagbati. Taga Bacolod po ako at sa kasalukuyan ay narito po ako sa Manila. Isa po akong crew sa isang kilalang fast food dito po sa Santa Cruz branch, malapit sa Isitan Recto. Bago lang po ako rito. Siguro po ay nasa 5 buwan pa lang, kung tama po ang bilang ko. Hindi po kasi ako matandain sa mga ganyan. Bago nga pala tayo magkalimutan, Sir Van, nakatira po ako ngayon sa isang lumang gusali na nasa kahabaan ng Rizal Avenue. Sa lugar po na tinitirhan ko ay nakahalubilo ko na po yata lahat ng klase ng tinatawag nilang mga halangang kaluluwa. Holdupper, kidnapper, snatcher, pusher, user, mga sugarol, lasinggero, basagulero, killer for hire, at mga babaeng bayaran na karaniwang makikita sa avenida tuwing sasapit ang gabi. Pero taliwas sa mga naririnig ko sa kwentuhan dati na masasama sila, walang awa at nakakatakot. Hindi po pala totoo yon. Sila pa lang po ang mga nakilala kong totoong tao. Masarap kausap at hindi ka pababayaan kapag nalagay ka sa alanganin. Sa klase ng mga taong nakatira sa inuupahan ko, ay naranasan ko na po yata lahat at doon po ako namulat sa totoong kahulugan ng buhay. Naranasan ko pong gumising ng madaling araw dahil sa kalampag ng mga pulis kapag may raid. Naranasan ko pong mapaligiran ng SWAT team ang lugar namin dahil may hinuhuling killer for hire. Naranasan ko pong tumakbo ng nakapa kapag may riot at sasabihin ko po sa inyo na nakatulong ang lahat ng yon para mas lalo akong tumapang na harapin ang hamon ng buhay. Balik po tayo sa totoong dahilan ng pagsulat ko sa inyo, Sir Van. Masyado na po yatang napahaba ang kwento ko. Ang isasalaysay ko po sa inyo ay tungkol sa isa ko pang karanasan sa inuupahan ko. Nang araw po na yon, ay late na po ako nakauwi dahil po nag-overtime pa ako. Wala po kasi ang kapalitan ko kaya ginawan na lang po namin ng paraan na makover ang ship niya. Pasado 2:00 na po yun ng madaling araw nang makalabas ako sa pinapasukan ko. Sumakay ako ng jeep pa uwi at dahil malapit lang naman ay kaagad din akong nakarating. Wala na pong gaanong tao sa harapan ng luma at 3 palapag na gusali kung saan ako umuupa ng maliit na kwarto. Umakyat po ako sa may kataasan ding hagdanan kung saan nadaanan ko po ang ilang kalalakihan na naglalaro ng baraa sa kalagitnaan ng hagdan. Binati ko sila at tuloy-tuloy nang umakyat dahil gusto ko nang magpahinga. May pasok pa po kasi ako ng 8:00 ng umaga. Tahimik na po ang makitid na pasilyo na kasya lamang ang 2 tao kung magkakasalubong. Sarado na rin po ang mga kwartong nadaanan ko. Sa 3 palapag po kasi ang silid ko. Bago po tuluyang makaakyat sa 3 palapag, ay may isang maliit na kwarto pa sa ilalim ng hagdan. Doon po nakatira si Kuya Ray. Isa po siyang adik at holdupper. Wala na po siyang asawa. Isa po kasi ang asawa niya sa minalas na napasama sa Oplan Tokhang ng gobyerno. Namatay si Ate Ebang. 3 buwan pa lamang ang nakakaraan. Kakaiba ng gabing yun dahil nga tahimik na ang buong paligid. Hindi nakataka-taka kung maririnig kahit pa ang mahihinang kaluskos. Nang matapat ako sa kwarto ni Kuya Ray, ay narinig kong may nagsasalitang babae. Normal naman yon kung magdala siya ng babae. Wala naman na si Ate Ebang. Pero iba si Kuya Ray. Alam na alam kasi sa 3 palapag na gusali kung gaano niya kamahal ang namatay niyang asawa. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Siguro dala na rin ng curiosity, kaya naisipan kong sumilip sa maliit na butas sa gilid ng pinto ng kwarto ni Kuya Ray. Yumuko ako at sumilip sa butas.
Nakabukas ang maliit na ilaw, kaya kahit paano ay nakikita ko ang loob. Tama ang kutob kong may kasamang babae si Kuya Ray. Nakatalikod ito sa pinto, kaya hindi ko makita ang mukha. Nakikita kong nakahiga si Kuya Ray at ang babae naman ay paupong nakapatong sa kanya. Napalunok pa ako noon. Aaminin ko yan. Napangisip pa nga ako. At ang sabi ko sa sarili ko ay, ito na ba ang exciting na part? Inayos ko ang pagkakayuko at pagsilip sa maliit na butas kasi gusto kong makita ng maayos ang nangyayari sa loob. Pero ang hindi ko inaasahang makita ay nang biglang lumingon ang babae sa pinto na para bang alam niyang nandun ako. At ibang exciting part ang sunod kong nakita, Sir Van. Dahil hindi lang basta kung sino ang babaeng kasama ni Kuya Ray. Kilala ko ang babae. Kilalang kilala. Si Ate Ebang. Ate Ebang ang kasama ni Kuya Ray. At sa nanlalaki kong mga mata, dahil sa pinagsamang gulat at sindak, ay kitang-kita ko pa ang butas sa gitna ng noo niya. Ang bahagi kung saan tinamaan si Ate Ebang noong napasama ito sa tukhang. Hello po, Sir Van. Ako nga po pala si Aishi. Aishi po, hindi Ishi. Mabuti na pong maitama ko na kaagad kayo kung paano ang tamang pag-pronounce ng pangalan ko. Marami po kasi ang nagkakamali. Parang ako, nagkamali rin noong pinili ko siya. Biro lang po, Sir Van. Laking probinsya po ako. At sa loob ng 26 na taong nabubuhay ako sa mundong ito, ay 2 beses pa lang ako nakarating sa Maynila. Ang una po ay noong nag-take ako ng exam at pangalawa ngayong nagtatrabaho na ako. Hindi po kasi ako sanay na malayo sa mga magulang ko. Ngunit 3 taon ang nakakaraan ay kinailangan kong magtrabaho sa lungsod dahil maliit lang ang sahod sa probinsya namin sa Leyte. 23 anyos po ako nang tuluyang magpasyang magtrabaho sa Manila at yun ay dahil sa kagustuhan kong matustusan ang mga pangangailangan ni Papa, lalo na ang mga gamot niya. May diabetes po kasi ang aking papa. Tumawag po ako sa best friend kong si Sarah noon para makiusap na kung maaari ay doon muna ako makitira sa inuupahan nilang bahay sa Cubao. Ang sabi ko ay magbibigay na lang ako ng share sa upa at sa pagkain, pati sa iba pang gastusin. Mabait si Sarah, pati na rin ang asawa niyang si Pat. Mayroon silang anak na lalaki, si Paul, na nasa edad 6 na taon. Pumayag si Sarah na pansamantala muna akong tumira sa kanila. Pero ayaw niyang tanggapin ang alok kong tulong sa upa at iba pang gastusin. Ang sabi niya ay itabi ko na lang daw para mayroon akong magagamit kapag gusto ko nang umupa ng sariling bahay. Hindi kalakihan ang apartment na inuupahan ni Sarah. Bagamat 2 palapag iyon, pero makitid. Siguro ay nasa 6 na di pa ang lawak. Mayroong 2 silid sa itaas. Ang isa ay ginagamit nila at ang isa naman ay siya kong ginagamit. May maliit na sala sa ibaba. Maliit ding kusina at banyo. Ang kainaman lang ay nakahiwalay ang laundry area. Kaya kahit paano ay maluwag kapag naglalaba at nagsasampay. Nang araw na yon ay wala akong pasok dahil holiday. Si Sarah naman ay ayaw payagan ng asawa niyang si Pat na magtrabaho dahil walang mag-aalaga sa anak nilang si Paul. Mayroong maliit na espasyo sa labas ng apartment ni Sarah kung saan kami nagpapalipas ng oras kapag walang ibang ginagawa. Kagaya na lamang ngayon, magkaharap kaming nakaupo ng kaibigan ko habang masayang pinapanood si Paul na naglalaro ng water gun nito. Nang bigla akong makaramdam ng tawag ng kalikasan. Tumayo ako at sandaling nagpaalam kay Sarah para magbanyo. Dala ko ang aking cellphone nang pumasok ako sa loob ng apartment. Dahil hinihintay ko ang tawag ni Mama. Check up kasi ni Papa kahapon at gusto kong makibalita kung ano ang nangyari. Napagod kasi ako sa trabaho kaya hindi na ako nakatawag sa kanila kagabi pagka-uwi ko at kaagad akong nakatulog. Nasa loob na ako ng banyo nang biglang tumunog ang cellphone ko na ipinatong ko muna sa ibabaw ng nakataob na timba. Kinuha ko yon para sagutin ang tawag.
lalo na nang mabasa ko ang pangalan ni Mama sa maliit na screen ng cellphone. Sandali lang kaming nag-usap ni Mama. Ang sabi ko sa kanya ay ako na lang ang tatawag pagkatapos kong magbanyo. Busy kasi si Mama kanina, kaya hindi ko matawagan at nagpa siya na lang nahintay ng tawag niya. Nang makatapos ako, ay kaagad akong lumabas ng banyo. Patay ang ilaw sa loob ng apartment, pero dahil sa kaunting sikat ng papalubog na araw na tumatago sa screen ng pinto sa laundry area, ay medyo maliwanag sa kusina. Tanging salas lang ang madilim. Pero hindi naman ganun kadilim para hindi ko maaninag ang paligid. Pagkarating ko sa salas ay nakasalubong ko si Paul na tumatakbo. Muntik ko pang ang mabangga ang bata dahil nakatingin ako sa cellphone. Napansin ko lang ang kulay puting damit na suot niya kaya kaagad akong nakaiwas. "Paul, huwag kang tumakbo, baka madapa ka." Ang sabi ko pa sa bata na hindi naman ako pinansin. Hindi ko na yun binigyan pansin dahil abala nga ako sa hawak kong cellphone. Nang makalabas ng apartment, ay muli kong isinara ang pinto. Marami kasing lamok kaya ayaw ni Sarah na nakabukas ang pintuan dahil wala yung screen door. "Paul, halika muna rito anak, palitan natin ang bimpo sa likod mo." Dinig kong sabi ni Sarah na ikinatigil ko sa akmang paghakbang. Nanlamig ang aking katawan, Sir Van. Lalo na nang makita ko si Paul na nasa labas pa rin ng bahay at naglalaro. Nanginginig ang kamay na lumingon ako sa nakasaradong pinto ng apartment ni Sarah. Sino ang batang nakita ko sa loob? Tanong ko sa aking sarili. Tinanong ko si Sarah kung pumasok ba si Paul sa loob kahit pa alam kong imposibleng maunang makalabas ang bata sa akin. Nang sabihin sa akin ng kaibigan ko na hindi, ay mabilis kong binuksan ang pinto ng apartment. Sabay sabi sa kanya na may nakita akong bata sa loob. Kasing laki ni Paul at pareho ring puti ang suot na damit. Sumilip ako sa loob para hanapin ang batang nakita ko, pero wala na ito roon. Binuksan ko pa ang ilaw para makasiguro, pero wala talaga, Sir Van. Tumigil lang ako nang sabihin ni Sarah sa akin na hayaan ko na lang daw yon. Ang sabi niya sa akin ay namatay raw kasi ang anak na lalaki ng dating nakatira sa apartment. Naligo raw sa malaking drum na imbakan ng tubig sa laundry area at hindi na malaya ng kanyang ina. Nalunod daw ang bata. Isang dahilan kung bakit hindi naglalagay ng tubig sa drum sina Sarah. Maliban na lang kung araw ng paglalaban nito. Mabuti na raw ang nag-iingat. Good morning, Sir Van. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Natasha. Isa po akong estudyante sa isang mababang paaralan sa Sampaloc. Sa kasalukuyan ay third year na po ako. Panganay po ako sa aming tatlong magkakapatid at nasa edad 18. Patigil-tigil po kasi ako sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Ang sumunod po sa akin ay nasa 12 taon na. At ang bunso naman ay 5 taon. Maaga pong nawala si tatay, kaya si inay na lamang po ang mag-isang bumubuhay sa aming magkakapatid. Sa isang lumang bahay na paupahan po kami nakatira at maliit na kwarto lamang dahil iyon lang ang kaya ni inay. Dito po sa inuupahan namin ay marami kaming nakatira. Nasa 9 o 10 pamilya siguro ang nangungupahan sa lumang bahay na pag-aari ni Aling Terry. Nang araw pong yon, ay maagang umalis si inay para pumasok sa trabaho at naiwan po sa akin ang 2 kong kapatid. 6:00 ng umaga po, Sir Van, nang magpa siya akong bumili ng almusal naming magkakapatid. Kadalasan ay pandesal na may palamang peanut butter ang agahan namin at kape. Kung minsan naman ay pansit na nabibili lang sa karinderya sa kanto sa halagang 20 pesos. Natutulog pa ang bunso kong kapatid na si Sheena. At wala naman si Junjun, ang pangalawa. Siguro ay naglalaro na sa labas. Kinuha ko ang pera sa ibabaw ng maliit naming mesa bago lumabas. Iniisip kong hindi pa naman siguro gigising si Sheena, kaya okay lang na iwanan ko siyang mag-isa. Bibilisan ko na lang ang paglalakad. Tsaka malapit lang din naman ang bakery. Isang kanto lang ang layo mula sa inuupahan namin. Nasa second floor ng lumang bahay ang kwarto namin.
Pagbaba ko ay nakita ko agad si Junjun. Nakakausap ang mga kaibigan niya, kaya tinawag ko siya sandali para ibilin ng bunso naming kapatid. Jun! Silipin mo si Sheena, baka magising, iiyak yun. Ang sabi ko sa kanya. Sige ate, sagot ni Junjun bago muling nakipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Malaki at mabilis ang mga hakbang na naglakad ako papunta sa bakery. Nag-aalala kasi ako kay Sheena. Baka biglang magising at lumabas ng kwarto. Baka mahulog sa hagdanan. May kataasan pa naman yun. Bukod sa mapapagalitan ako ni inay, ay mahal pa ang bayad sa ospital. Kahit kasi nagbilin ako kay Junjun, ay kinakabahan pa rin ako. Pagdating sa bakery, ay kaagad kong tinawag ang tendera at sinabi dito ang mga bibilhin ko. Kaagad akong inaputan ng tendera ng pandesal at palaman. Nang makuha ko ang mga binili ko, ay agad akong tumalikod para umalis. Halos takbuhin ko ang distansya para lang makarating agad sa inuupahan namin. Kinakabahan kasi talaga ako. Maaga pa pero matindi na ang sikat ng araw. Palibhasa summer na. Tumutulo ang pawis sa aking noo nang makarating ako sa aming inuupahan. At naroon pa rin si Junjun sa labas, kausap ang mga kaibigan niya. Jun! Sinilip mo ba si Sheena? Pasigaw kong tanong sa kanya. Maraming tao sa lugar namin kaya sanay ang lahat na nagsisigawan para lang magkarinigan. Marami kasi ang mga bata na naglalaro sa kalsada, kaya maingay ang paligid. Idagdag pa ang mga tsismosang araw-araw na lang yatang nag-uumpukan sa tapat ng maliit na tindahan ni Aling Tintay. Hindi ate, mabilis ka lang naman nawala eh. Tulog pa yon? Bali walang sagot ni Junjun sa akin. Napasimangot ako dahil sa narinig. Kahit kailan talaga ay hindi maaasahan ng kapatid kong lalaki. At alam kong kahit hindi sabihin ni inay, ay nahihirapan siyang pasunurin si Junjun. Naku naman Jun, paano kung nagising at lumabas ng kwarto si Sheena at nahulog sa hagdanan? Ano ka ba naman? Naiinis kong sabi kay Junjun bago patapog na pumasok sa loob ng lumang bahay. Nakasalubong ko sa hagdanan si Ate Cindy, ang nakatira sa katabi naming kwarto. Morning Ate Cindy, bati ko ritong tipid na ngumiti. Morning din Natasha, ganting bati niya. Ihiramin ko uli si Sheena mamaya ha, ang sabi ni Ate Cindy sa akin na nakangiti ng maluwag. Wala pa kasi itong anak at asawa, kaya palagi nitong hinihiram si Sheena sa amin. Nagpatuloy ako sa pag-akyat at nakahinga ako ng maluwag nang makitang nakasarado pa rin ang pinto ng kwarto namin. Pag-akyat kasi sa may kataasang hagdanan ay kwarto kaagad namin ang makikita. Mabilis kong binuksan ang pinto para lang matigilan sa aking nadatnan. Nakita ko kasing nakatalukbong ng kumot si Sheena. Nagtaka ako dahil hindi naman nagkukumot ang kapatid ko. Kahit nga lagyan siya ni inay ng kumot ay tinatanggal lang yun ni Sheena. Ibinaba ko ang dalang pandesal sa mesa at humakbang palapit kay Sheena. Aalisin ko na sana ang kumot sa mukha nito nang muli akong matigilan. Mahigpit kasi yung hinahawakan ni Sheena at ayaw nitong bitawan kahit hinihila ko na. Sheena, alisin na natin ng kumot. Kakain na tayo. Sabi ko sa kanya habang sinusubukan pa ring alisin ang kumot. Iyaw ko, sagot ni Sheena sa akin. Muli akong nagtaka Sir Van. 5 taon na si Sheena kaya matatas nang magsalita. Ba't ka ba nakakumot? Akin na, ibigay mo na yan kay ate. Yaw ko nga. Muling tanggi ni Sheena bago dahan-dahang sumilip sa ilalim ng kumot. May bata eh. Tingin siya sa akin. Dugtong na sabi ng kapatid ko sa akin. Namutla ako. May nakapasok ba habang nasa labas ako? Kaya ba nagising si Sheena? Nasaan ang bata? Kinakabahang tanong ko kay Sheena. Nagsimula nang magtayuan ng maliliit na buhok sa batok ko. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko dahil sa kabatakot. Yun o, tingin siya sa akin ate. Meron siyang ball. Sagot sa akin ni Sheena. Grabe na ang kabang nararamdaman ko. Ayaw kong tignan ang tinuturo ni Sheena. Pero kailangan kong lakasan ng loob ko. Dahan-dahan kong nilingon ang maliit na papag na itinuturo ni Sheena. Higaan yun ni Junjun. Wala naman eh.
Sabi ko kay Sheena nang wala naman akong nakitang bata. Meron, 2 sila eh. Pilit ni Sheena na muling itinago ang mukha sa kumot. Saan ba? Tanong ko bago humakbang palapit sa papag. May mga nakapatong na labahin si inay doon, kaya hinawi ko para makasiguro. Nang walang makita, ay muli kong nilingon si Sheena. Wala naman eh, niloloko mo ang ate. Ang sabi ko. Muling sumilip sa ilalim ng kumot si Sheena at itinuro ang ilalim ng papag. Yun oh, sa ilalim ng gaan ni Kuya Junjun, sabi ni Sheena. Nanindig ang balahibo ko dahil sa takot. Kahit natatakot ay dahan-dahan akong yumuko para silipin ang ilalim ng papag. Wala naman eh, sabi ko kay Sheena at tumayo na. Meron nga, tingin nga sila sa'yo eh. Namutla ako dahil sa aking narinig, Sir Van. Napalunok ako ng laway at muli sa ikalawang pagkakataon ay sumilip ako sa ilalim ng papag. Ngunit kagaya kanina ay wala pa rin akong nakita. Wala naman. Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang gumulong mula sa ilalim ng papag ang bolang pambata. Huminto yun sa mismong harapan ng mga paa ko at nanlaki ang aking mga mata nang mabasa ang mga letrang nakasulat sa bola. Laro tayo.